maraming salamat sa iyo, Lord, sa umaga ko kami tuloy na puri Panginoon, tuloy na sumasamba, kapasalamat Panginoon sa lahat po, Panginoon. Pagpapinin niyo sa aming mga buhay, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, patuloy na pag-iingat sa bawat sa Panginoon. Kaya kung gaano niyo ipakita ang iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Paano ako kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa isang linggo na naman na lumipas, Panginoon. Kaya sa umaga ko, Panginoon, gusto namin kayong paburihan, Panginoon. Gusto namin kayong awitan, Panginoon. Gusto namin i-bless ang iyong puso, Panginoon. At galing na ikaw ang maging sentro, Lord, ng lahat ng gawain, Panginoon, sa umaga ko. Lalo na, Panginoon, sa pagtanggap natin ng masalita. Be with us, O Lord. God, at God, salamat sa lahat, Panginoon. Sama na lang namin sa tayo pangalan ng ating Panginoon Jesus.
still there is a leader. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are farthest from the weak. They arise.
po, Panginoon. God, ang kasakitan, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na nalalapitan, Panginoon. Kay tapat, Panginoon, na hindi namin may kapila, Panginoon. God, this morning, O Lord, God, tinatas namin ng aming mga kamay, Panginoon, upang sambahin ka, O Lord. God, upang papurihan ka, O God. Upang pasalamatan sa lahat ng kabutihan niyo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Higit sa lahat, Panginoon, sa krus na yung pinasan, sa buhay, O Lord, na yung ibinigay, Panginoon, sinakripisyo, God, sa mga masakit, Panginoon, sa mga latay, O Lord, na yung tinanggap, Panginoon, para lang iligtas ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, God. Lord, be with us, O Lord, sa umaga ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pupupad kami, O Lord, ng Banal na Espiritu, God. Patuloy na manguna ka sa bawat isa, sa mga Panginoon. Salamat po, O Lord, sa inyo po namin nabalik ng pinapuntas na pupuri, pagsapat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Take some time and show each other some love po. Good morning, everyone. Jan. Thank you, Jan. So, good morning po. Good morning. Medyo matamlay. Good morning. Good morning. Medyo nagigising na ng konti. Bago po tayo magsimula, meron tayong mga few announcement po ngayong umaga. Thank you, pare. Mag-viral yan. Parang hindi. Mag-viral yan yung YouTube. So, tapos na po yung kids Christmas party kahapon. 1-0. So, lamang po tayo isa. And then, mamaya po, youth Christmas party, 5 p.m. So, mga youth, yung Christmas party yung po mamaya, meron kayo mga 12 p.m. 5 p.m. no? Mga youth. So, ano yun? Pagkain nyo ba? Joke lang. Pupunta sana kami. So, 5 p.m. youth Christmas party. So, lahat po ng mga youth, imbitado. Mga youth. Yan. Ready kayo. Bantayin nyo yung mga youth. And then, December 20, adult Christmas party po. So, ito na po yung last na sign up natin. So, please, meron po doon sa likod sign up sheet. Kung hindi pa po, kung sino pa pong hindi nakapag-sign up doon sa likod, please, mag-sign up na po kayo. Dahil ito na po yung last na pwedeng ilista yung pangalan. So kung di po nalista yung pangalan nyo, puntahan nyo lang po si Kuya Nick. Yan, so December 20 po, Friday, 6 p.m. adult Christmas party. So please, pumunta po kayong lahat. Meron po tayong mga konting blessing na pinamigay o bibigay ni Lord sa ating lahat. So, and then, Christmas Eve service. So Tuesday po yun, 6 p.m. So 6 p.m. Christmas Eve service. At meron po tayong Sunday service nun, December 22. Meron po tayo. And then we have, in Tuesday, meron po tayong Christmas Eve service. Okay? So then Christmas Day. Pero po yung December 29, wala po tayong service na linggo. No, December 29 po, wala po tayong service. So, yung pong New Year's Eve na lang, yun po yung magiging
service natin. So, cancel po yung December 29 na Sunday. So, yung kung pinaka magiging last na year-end service natin is New Year's Eve, 6 p.m. po. So, yun po yung last na service natin for year 2024. So, again, thank you for listening. And then, again, yung pa rin po, the same thing, please pray for Pastor John and Pastor Anthony sa mga plano nila pong pagpunta dito at ng mga gustong gawin. I-bless lahat tayo, yung church natin, and some people doon kina Pastor Ronnie. So, please pray for them for wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng kanilang mga aral. So, let's start. If you have your Bible, please turn to Galatians chapter 4, verse 1 to 7 po tayo ngayong umaga nito. Ang title po natin, From Slavery to Sonship, Our Identity in Christ. Let's pray. Dear Heavenly Father, nagpapasalamat po kami unang-una sa inyo, Panginoon, sa kadakilaan mo sa bawat buhay namin, Panginoon. For your love, your grace, and mercy na binibigay mo at pinagkakalob mo sa buhay namin, Panginoon. Even yung buhay namin ngayon na meron kami. Salamat, Panginoon. At Lord, again, Panginoon, sa umagang ito, nawa makapagbigay kami ng kapurihan at pagsamba sa inyo. Buksan niyo po yung bawat puso namin, Panginoon, na tumimo yung bawat salita mo, Panginoon, na aming pagkakamalan at sasabihin sa amin ngayong umagang ito. Hindi lang po ito pakinggan, but Lord, isa pamuhay namin as bilang mga anak mo na naglilingkod sa iyo, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon. Again, continue to be with us, continue to fill us with your Holy Spirit, God, and continue to be the center ng lahat ng mga ministry na meron po kami at pinagkaloob mo sa amin ngayong umagang ito. Bless mo po bawat anak mo na tumatayo, Panginoon, at bless mo yung puso nila for their willing hearts, Panginoon, yung willingness nila, Panginoon, to serve you, Panginoon. Again, we love you, we praise you, we commit all these things, Lord, in Jesus' name. Amen. So again, sa pagkaalipin, ngayon, tayo ay tinatawag ng mga anak ng Diyos, di ba? Yung identity natin in Christ Jesus. Yun yung ating title ngayong umaga. So, last Sunday, ano ba yung sinabi ni Paul sa atin? It's the same thing. The law at yung grace ng ating Panginoon. That yung mga law ay hindi magliligtas sa atin. Yung pagsunod sa mga batas, law ni Moses, at pagsunod sa mga religious law, doesn't save us. Diba? Sinasabi ni Paul, isa lamang ang makakapagligtas sa ating lahat. Na yung maniwala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Magsisi sa ating mga kasalanan at maniwala that He died and He rose again from that. Ano, diba? Sa kamatayan. So ngayong umagang ito, Paul, sasabihin niya lahat sa atin that we are sons and daughter ng ating Panginoong Diyos. We are grafted sa pamilya ng ating Panginoon. Now, our identity in Christ, yun yung ipapaliwanag ni Paul sa atin at i-encourage sa atin ngayong umagang ito, that we are free from slavery of sin. So let's start here in verse 1. Sabi niya, ngayon ay sinasabi, habang ang tagapagmana ay bata pa, wala siyang pagkakaiba sa isang alipin. Bagaman siya ay Panginoon ng lahat, subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapag-alaga at mga katiwala hanggang sa panahong unang itinakda ng Ama, sabi ni Pablo. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ of all from slave, though he is a master of all, but is under guardian and stewards until the time appointed by the Father. Sabi ni Pablo dito. So, the heir is no different, sabi niya, from a slave until he comes of age. Ibig sabihin ni Pablo dito. So, habang ang tagapagmana ay bata pa, wala siyang pagkakaiba sa isang alipin, sabi ni Pablo, di ba? Napakaliwanag. So, kung titignan natin dun sa last passage na pinag-aralan natin previously, na natutunan natin dun that tayong lahat, o every person in Christ ay equal, di ba? Jew and Gentile.
The Jews o yung mga Hudyo, naniniwala sila na sila yung tagapagmana ng Diyos dahil dun sa birthright nila. Diba? Na sinasabi ng mga Hudyo, we are the heirs of God by birthright. But Paul made it clear na that only those in Christ, sila lamang yung legitimate heirs. Yung tumanggap sa Panginoong Hesus. Kumilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Sinasabi ni Pablo, sila lamang yung legit na heirs na pangako kay Abraham. Like I said, yung Abrahamic, di ba, covenant ng ating Panginoon kay Abraham. Yun yung pangako. Yun yung sinasabing heirs o legitimate heirs na makakatanggap doon. Yung tumanggap sa ating Panginoong Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo. So, every person in Christ, alipin man o malaya, sabi ni Paul, Jew or Gentile man, is Abraham's offspring and heir of the promise. The Abrahamic covenant. Diba? So, Paul dito, napakaklaro na sinasabi niya that being an heir doesn't really mean anything until yung isang tao comes of an age. Ano yung ibig sabihin ni Paul dito na comes of an age? Sabi ni Pablo dito sa verse na to, di ba? So, ano yung ibig sabihin doon? By personally trusting in Christ. Yun yung sinasabi ni Pablo dito na comes of age. Ibig sabihin, personal, come o trusting sa ating Panginoong Hesus. So, in example na dito ang isang bata. Sabi niya, a child who is an heir, di ba? Tagapagmana. O sabihin na natin, nanonood ba kayo ng mga pelikula, yung may mga hari at meron siyang mga anak na tagapagmana. Di ba? Merong mga ganun sa pelikula. So, merong isang bata na tagapagmana, heir. Sabi niya, at marami siyang mamanahin sa kanyang tatay. At meron siyang katayuan na imamamanahin sa kanyang tatay. At syempre, yung batang yon, na alam natin na marami siyang responsibilidad pagdating ng panahon, meron siyang as an heir o tagapagmana, he is under care ng isang guardian at isang manager, tutor. Diba? So, kung titignan natin in both Jewish and Greek culture, walang definite, meron palang definite na alam nila na kapag ang isang bata ay matanda na o is coming of age. Sabi nga na, alam nila na itong batang ito, hindi na siya yung sa kids, di ba? Parang sa atin, kids. Tapos, alam na natin na hindi na siya belong sa kids kasi hindi na siya naglalaro ng mga laruan ng mga pag-kids. So, dadalhin na natin siya sa youth. Diba? So, the Jewish o yung mga Hudyo at yung mga Grego, alam nila, meron silang culture na gito, hindi na siya bata, dadalhin na natin. Diba? Isa na siyang binata. Ganun, diba? So, hindi na siya maglalaro ng mga panglaruan ng mga bata o dun sa kids o sa mga toddlers. Siya, tinatawag na papunta na siya or becoming a man. Diba? Meron na siyang legal rights o pwede na siyang pamanahan at kunin yung kanyang mga mana. So, that's a Jewish and Greek cultures. Alam nila. But yung sinasabi ni Pablo dito na coming of age is a Roman custom. Mga Romano na yung mga custom nila, yung ginagawa nila. So, wala dahil sa mga Romano, wala pong specific age kapag yung anak nilang lalaki to become a man o magiging binata na, di ba? Walang specific na edad. It happened when kapag yung ama, the father, na inisip niya na, yung anak ko, o nakikita niya yung anak niya, na ready na yung anak ko, na palitan niya ako sa trono. At kunin niya yung mana niya at yung katayuan ko bilang isang hari. Yun yung custom ng isang Romano. Diba? Na
ang Ama, siya yung nag-declare na, si Yuel, kunwari ako yung Romano, si Yuel yung anak ko, si Yuel pwede na, palitan na niya ako dito dahil matanda na siya. Di ba? Hindi katulad ng yung Jewish at Greek culture. Hindi po sila pareho. So Paul dito, ginamit niya yung phrase, until the time appointed by the Father. Pinapakita niya that yung nasa isip niya is yung Roman culture, coming of age. Yung custom more in mind than a Jewish custom. So, itong mga supervisor na to na sinabi ni Pablo dito, meron silang complete control over dun sa bata. Diba? Yung supervisor, yung manager na sinasabi ni Pablo dito, under supervision siya. Diba? So, yung bata, kailangan niyang mag-obey sa lahat ng sinasabi ng mga nangangalaga sa kanya. Diba? Dun sa, kunwari, kung nakikita nyo dito sa atin sa panahon natin ngayon, diba? Yung mga bata ngayon, merong tutor, merong tagapag-alaga, diba? Dahil bata sila, kailangan silang alagaan, kailangan silang i-tutor, kailangan silang turuan kung ano yung proper manner, mga ganyan. But dito, ganun din. But personal yung nandun sila sa bahay. So, sinasabi ni Pablo dito, merong ganun ang isang tagapagmana sa isang culture ng Romano. So, naka-under yung bata na yun dun sa kanyang tutor, dun sa kanyang manager. So, sinasabi ng mga yung nag-aalaga dun sa bata na kailan siya tatayo, kailan siya kakain, kailan niya gagawin yung homework niya, and kailan siya matutulog. He needs to ask permission para gawin niya yung mga bagay na gusto niya. Di ba? So, for all intents at mga purposes, kung titignan natin, he is like a slave. Di ba? Para siyang alipin. Dahil under supervision siya ng mga taong yun. Na kailangan niyang gawin na magpaalam lahat ng kanyang ginagawa. Sa kanyang, sabi nga, pagtayo, pagkain, lahat ay naka-numero doon sa mga guardian niya, tutor, ibig sabihin. Diba? So, ang katotohanan that yung tagapagmana o the heir is under the strict care ng isang guardian at stewards, like I said. Until, like I said, yung appointed time ng kanyang ama. Diba na, pwede na siya, i-appoint na natin siya. So itong mga subordinate na to, yung role nila dun to the guardian will last until the date set by the father. Na pag sinabi yung ama, okay na, titigil na yung mga yung mga nagbabantay dun sa mga bata. The date of coming of age, when the heir received the title at yung estate niya. Mawawala na yung mga tutor niya, yung mga guardian niya, kapag natanggap na ng bata yung kanyang heir o yung mana niya at na-receive na niya yung title niya as a king at yung kanyang katayuan. So, only then, yung bata na yun na sinasabi ni Paul, he said, makakawala siya. He will be set free doon sa control ng mga guardian niya. But, like I said, only kapag sinabi ng ama. Diba? At hindi na siya magpa-function as a slave anymore. So, hindi na siya magiging alipin noong mga guardian niya, yung mga tutor niya. Diba? Dahil, again, inappoint na siya bilang heir at o tagapagmana. Binigay na sa kanya yung title ng kanyang ama. So, yun yung sinasabi ni Paul dito in verse 1 and 2. So, ano yung sinasabi ni Pablo dito? Anong gustong sabihin ni Pablo dito? As an example, na ginamit niya to, na itong verse na to sa ating lahat. Tingnan natin yung verse 3. Ano yung sinabi ni Pablo dito? Gayon din naman, sabi ni Pablo, gayon din naman tayo, nang tayo ay mga sanggulpa, sabi ni Pablo, tayo ay mga alipin sa ilalim ng mga pangunahing aral ng sanlibutan. Ngunit nang ang takdang panahon ay dumating, isinugo ng Diyos ang kanyang anak
na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ito ay upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan at upang matanggap natin ang pagkaampon bilang mga anak. Sabi niya, in New King James, that even so, when we were children, we're in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as a son. Sons, sabi niya dito. So, kung titignan natin, sabi niya, in the same way we were enslaved. Kung titignan natin sa mga ibang translation, sinasabi nila, in the same way we were slave to the elementary principle of this world. Gayon, in Tagalog, gayon din naman tayo nang tayo ay mga sanggulpa, tayo ay mga alipin sa ilalim ng pangunahing aral, di ba, ng sanlibutan. So Paul dito bring his point na directly sa mga Galatians. Believers, tayo, katulad din tayo nung sinasabi na example ni Paul. Isa tayong dating mga alipin, enslaved until we came of age by receiving Christ sa buhay natin. Di ba? We are slave of the elementary principle ng mundong ito. Ano ba yung elementary? Baka tanongin nyo, ano ba yung elementary principle ng mundong ito? Di ba? O kung yung New King James, sinabi dito, element of the world. But truly, kung titignan mo in the totoong translation, it's tinatawag na elementary principle of the world. So, ano ba yung elementary principles of the world? Ibig sabihin na hindi ko na ipapaliwanag ng malawakan, but isa-sum up ko sa isa, which is man-made religions. Yun yung ibig sabihin ni Pablo. Elementary principle is a man-made religion. But kung titignan yung explanation niya, it's broad, malaki siya. But kung isasama mo lang, really, it's a man-made religion. So kung titignan natin every religion sa buong mundo, dito, kung isi-search natin, titignan natin yung kanilang mga paniniwala, every single one of them ay tinuturo yung work-based salvation or mga ibang klaseng work-based salvation na kailangan, ito muna yung gawin mo para maligtas ka. You know, some, hindi naman lahat, but many of them, religion, na ganun yung kanilang mga itinuturo. Ang tanong, why are the religion are all the same? Bakit yung mga relihiyon ay para-pareho? Diba? Bakit? Because bakit sila, you know, yung man-made na religion, bakit para-pareho sila? Dahil ito ay nagmula sa kaisipan ng tao. Diba? They are the same because they come from the mind of man. Ginawa lang nila itong mga bagay na ito. So, kung saan man tayo pumunta sa mundong ito, titignan natin yung mga tao na hindi pa naniniwala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. They will follow the same basic logic. Ano yung sinasabing basic logic dito? Ano yung sinasabi kong the same basic logic na gagawin nila kung hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesus at hindi pa nila tinanggap ang ating Panginoong Jesus? Ito lagi yung kanilang sinasabi at iniisip na yung kabutihan na ginagawa nila ay pwedeng makompensate yung kanilang mga maling ginagawa. Na sinasabi nila, kapag gumawa ako ng mabuti, pwede ko naman yung kabutihan na yon makokompensate yung mga maling ginawa ko. Mabubura. Ibig sabihin, kapag gumawa ako ng mabuti sa tao, yung mga maling ginawa ko, mabubura na yun. Diba? That's the basic logic people always think. Mabuti naman ako eh. So yung mga maling ginawa ko, mawawala na yun. Kasi dahil mas marami yung mabuting ginawa ko. Diba? Marami ang naniniwala that merong isang
giant scale. Alam mo yung malaking timbangan na meron dito at meron dito. Pero timbangan siya. So, sinasabi nila, yung mga maling ginawa ko, andito. Titimbangan natin. At yung mga mabuting ginawa ko, andito sa kabila. So, kapag yung mabuti outweighs yung masama, then pupunta ako sa langit. Yun yung kaisipan ng mga tao. Diba? Na hindi pa naniniwala sa ating Panginoon na kapag mas marami yung aking kabutihan kaysa sa kasamaan, pupunta ako sa langit. So whatever variation yung kanilang religion, yung pinapaniwalaan nila. So this is the elementary principle of the word na sinasabi ni Pablo. That yung kabutihan ko outweighs yung mga kasamaan na ginawa ko. So, katulad ng mga Hudyo dito, Jews who tried to attain salvation by following the works of the law at inuobey nila yun. Na iniisip nila, pagsunod ko dun sa works of the law, makakapunta ako sa heaven. Diba? Magiging banal ako. Gentiles naman, tayo naman, who by our own nature tried diligently to keep yung mga rules-based religion na sinusunod natin. Dati, di ba? Ganun tayo. By our own nature, tinatry natin diligently sundin yung mga rules-based religion na dati nating pinapaniwalaan at yun yung mga sinusunod natin. Pero kung tayo magkamali, kahit ngayon, sa panahon natin ngayon, itong exact deception is still widely believed ngayon sa panahon natin. Kung tatanungin natin yung mga maraming tao na hindi pa naniniwala sa ating Panginoon, tanungin natin na kung ikaw ay mamamatay ka ngayon at kakaharapin mo ang Diyos, at tatanungin ka niya, bakit kita papapasukin sa langit? At anong dahilan? Ano yung sasabihin ng tao na yun na tinanong mo? Sigurado, ito yung isasagot niya. O hindi naman lahat, but large percentage ng mga tao, ito yung isasagot nila. Mabuti akong tao. Wala akong hinamak na tao. Marami akong ginawa na maganda sa tao. So, mapupunta ako sa langit. Sabi niya. Naniniwala sila that their goodness, their religion, at yung pagsunod nila to the set of rules will save them. But nakakalungkot. It will not. Hindi po maililigtas ng kanilang kabutihan. Yung kanilang pagtulong, yung kanilang religion, at yung pagsunod nila sa rules ng kanilang religion, it will not save them. Again, ilang beses na nating pinag-aralan, work-based religion offers only slavery o pagkaalipin. It offers burden na kahit sinong tao hindi kayang pasanin. At yung standard na nila at na walang tao can achieve. Diba? Lalo na yung mga Judaizers dito sa Galatians. Ang hirap ng kanilang mga law. Diba? Even naman sa panahon natin ngayon, marami pa. Kaya sabi ng ating Panginoon in Matthew 23 verse 1 to 4, sabi niya, Then Jesus spoke to the multitude and to His disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. Sabi ng ating Panginoon. But do not do according to their works. For they say, and do not do, for they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders. But they themselves will not move them with one of their fingers. Sabi ng ating Panginoon. Diba?
So, sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito na itong mga taong ito, gumagawa sila ng mga rules nila, but sila mismo ay hindi nila sinusunod. Naglalagay sila ng mga rules na ilalagay sa mga tao na ang hirap sundin. Pero sila, kahit isang daliri man, sabi niya, hindi man nila sinusunod. So again, man-made religion cannot save us. Hindi mawawala ang ating mga kasalanan. It cannot take away our sin. We cannot compensate yung mga maling ginawa natin, yung mga kasalanan natin doon sa mga gagawin nating kabutihan. Mali po ang kaisipan niya. God is 100% holy. Tama po ba? But we can never be, no matter what or how hard we try. Therefore, yung mga man-made religion offers dalawang klaseng slavery dito o pagkaalipin. Ano yung dalawang pagkaalipin na yun? Yung man-made religion na sinasabi dito. So, una, if we believe in a man-made religion, tayo pa rin ay alipin ng kasalanan. Tandaan po natin yun. Pangalawa, tayo ay alipin doon sa mga sistema nila o mga rules nila which we can never fully follow. Na, yes, meron silang mga rules. Magagawa natin mga ibang mga rules nila, but hindi lahat, di ba? Ano sabi? Kapag na-break mo yung isa, nalabag mo na yung buo o yung lahat ng mga utos, di ba? So, again, Paul is saying to us here, don't believe to the man-made religion, to the rules, dahil burden lamang sila sa tao, sa atin. So, again, and Paul said here, when the fullness of time had come. So God, sa kanyang perfect timing, doon sa kauna-unahan pa lamang from the very beginning, God's plan of redemption ay isinubo niya yung kanyang anak, buktong na anak sa mundong ito para iligtas tayong mga makasalanan by doing o dying and rising again from the dead. So, dumating ang ating Panginoon just the right time in God's redemptive plan. Nung ang mundo ay perfectly prepared for God's work. Again, like I said, it was a plan A at wala na pong plan B. Sinasabi nila, plan B na lang yung pagkamatay ng ating Panginoon dun sa krus. No. Wala pong plan B. That's all plan A. Lahat yun ay nakaplano na sa ating Panginoon from the beginning of the world. So, however, yung plan A na yon, yung plano ng ating Panginoon is progressive. Diba? So, kung throughout the Old Testament, titignan natin, God was preparing people for Jesus to come. Kung babasahin natin from Genesis hanggang matapos yung Old Testament, makikita natin, God is preparing people for Jesus. Yung Old Testament demonstrate people na dinedemonstrate ng Old Testament o sinasabi ng mga law at yung Old Testament, yung total depravity at complete na incapability natin to reach God's standard. Na tayo, sinasabi ng mga law, sinasabi ng Old Testament that we are sinners. That we need a Savior. Diba? Na kailangan natin ng tagapagligtas. Yun yung sinasabi ng Old Testament sa ating lahat, that we need a Savior. We need to prepare for the Christ, the Savior. It reveals that a perfect sacrifice ay kailangan, necessary, if we are to be saved. And in the Old Testament, yung mga prophecies ng ating Panginoon na ginawa niya
o gagawin niya, yung mga prophecy ni Jeremiah, ni Isaiah, ni Daniel, na binigay niya sa kanila. Binigay niya yon so that we know, para alam natin na siya yung gumawa naman. Di ba? Yun yung purpose ng prophecy. Binigay ng Diyos yun para malaman natin, ako yung gumagawa ng mga mayon. Di ba? Nakasulat sa Daniel, nakasulat sa Isaiah, na ito yung mangyayari. So ako ang gumagawa ng mga yan. So God sent His Son sa mundong ito. Jesus was born of a woman and born under the law. Sabi ni Paul, di ba? So being born under the law, sinunod niya yung law. At ito yung matindi, He fulfilled the law. Di ba? Hindi niya lang sinunod yung law, but He fulfilled the law. Matthew 5:17, sabi dito ng ating Panginoon, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Sabi ng ating Panginoon. So again, it's clear that He didn't destroy the law, but He fulfilled the law. So again, God's timing is perfect. Minsan lang, hindi natin maintindihan yung plano ng Panginoon, di ba? Bakit siya naghihintay, di ba? Bakit hindi pa siya dumating ngayon o kumilos ngayon? Di ba? Minsan naiinip tayo doon sa perfect timing ng Panginoon. Na bakit kailangan niya pang maghintay na napaka-worst na ng mundo? Bakit hindi pa siya kumilos ngayon, hindi pa dumating ang Panginoon ngayon at kunin na tayo? Diba? Dahil nahihirapan na tayo sa mga problema dumating sa buhay natin o sa mga problema sa mundong ito. But again, God always has a reason. And His ways are higher than our ways. Sabi niya sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi ng Panginoon. Kung titignan natin yung mga Hudyo, nung sila ay inalipin in Egypt, sila ay nagdasal sa Diyos ng tulong. Ang Diyos, dininig nila yung kanilang mga panalangin. And guess what? Moses was born. Pinanganak si Moses. But kailangan nilang maghintay for 80 years or more than 80 years para doon sa deliverance na yun. Doon sa 80 years na yun, the people become a nation. Diba? So, the same thing, ano yung application sa atin? Are we waiting for God to act sa mga panalangin natin? To answer yung mga panalangin natin? Isulat natin ano yung mga rason na pwede nating maisip na bakit kailangan tayong maghintay. Then, kung wala tayong maisip ng mga rason, we need to pray to God at sabihin sa Kanya that pinagkakatiwalaan natin siya at we are willing to wait sa Kanyang right timing. Perfect timing sa buhay natin. And then Paul said, God sent forth His Son, born of a woman. So, again, Jesus came not only as a God's Son, bilang Diyos, anak ng Diyos, but also as one born of a woman. Born under law, sabi dito. So, yung eternal Son of God in heaven, dinagdag niya yung humanity sa kanyang deity. And siya ay naging isang tao. Born of a woman under the law. So, bakit? Bakit niya ginawa yun? Bakit ginawa ng ating Panginoon yun? To redeem those under the law, sabi ni Pablo. Di ba? Jesus was born under the law to redeem those under the law. Para iligtas niya yung mga tao. He fulfilled the law for all those who tried but could not. Yung mga tao na tinatry nila na i-fulfill yung law na yon, they could. Tayo yun.
di ba? The Jew, the Gentiles, all of us try to fulfill the law, but we cannot. But Jesus, born of a woman, born under the law, to redeem us doon sa law na yun. At the same time, He also redeemed those who were not under the law. To redeem those who were not under the law, because Jesus is God, He has the power and resources para i-redeem niya tayo. Tayong lahat. And then Paul said that we might receive the adoption as the sons. So, sapat na sana, no, kung titignan natin, sapat na yung pag-purchase niya sa atin doon sa pagkaalipin natin. Diba? Tama yun, diba na, iniligtas ko na kayo doon sa kasalanan ng mundong ito, sa pagkaalipin sa mundong ito. Diba? Sapat na yun. Truly, kung tutusin, sapat na po yun na ililigtas na tayo doon sa pagkaalipin sa kasalanan. At magpapasalamat na tayo ng marami sa Panginoon. But God's Word, hindi natigil doon. Na okay, niligtas ko na kayo. Wala na, tama na, pupunta na ako sa heaven. Diba? Again, God's Word for us doesn't end there. Para tayong nasa isang trabaho na promote biglang, hindi, di ba, nagtatrabaho lang tayong common na nagtatrabaho. Yung pagka-promote natin is may-ari na agad ng kumpanya. Promote tayo, God elevated us to the place of sons and daughters of God by adoption. Diba? Na hindi lang tayo iniligtas at inalis sa pagkaalipin sa kasalanan ng mundong ito. Yun yung lagi nating tandaan. But, in-elevate niya pa yun. Diba? In-upgrade niya pa yun by adopting us as a son and daughters. Yun yung lagi nating tandaan. And in verse 6 to 7, as we finish, sabi niya, sapagkat kayo ay mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu sa kanyang anak sa inyong mga puso na tumatawag, Aba, Ama. Kaya nga ikaw ay hindi na isang alipin, subalit isa ng anak. At kung ikaw ay isang anak, ikaw rin naman ay tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God to Christ. Sabi ni Papa. So, you are no longer a slave, or we are no longer a slave, but we, a son and an heir of God. So, ito ay mabuting balita sa ating lahat. Itong passage na ito is a good news for all of us. We do not have to be slaves. Hindi na tayo kailangan maging alipin ng mundong ito. Nor do we have to be slave doon sa mga burden ng law. O doon sa mga man-made religion. O doon sa mga law na ginagawa ng mga tao. Dahil ang ating Panginoon, nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, Jesus frees us from all of that. Pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng mga yun. Hindi lang tayo pinalaya. Again, He adopts us in His own family as His children. Bilang mga anak, sons and daughters. John chapter 1 verse 12, sabi niya, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Diba? Napakalinaw po. But as many as receive Him, tumanggap sa Kanya. Diba? Naniwala doon sa Kanyang ginawa at tumanggap sa Kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Then He gave them the right o karapatan para sila ay maging anak ng Diyos. So bilang mga anak ng Diyos, meron tayong special and personal relationship sa Kanya na otherwise, like we could never have otherwise. Diba? And yun yung salvation. Yun yung kaligtasan.
So it's not about following yung work-based rules or man-made religion. Salvation is about having a relationship with Jesus. Diba? Ang kaligtasan, saan mo makukuha? Saan natin makukuha yung kaligtasan? By having relationship sa ating Panginoong Jesus. Which is what sets the teaching of the Bible apart from any other religion sa mundo. It is about relationship, not rules and religion. Lagi sinasabi ko sa inyo, when people ask you, ano ba yung religion nyo dun sa church nyo? Pag ako tinatanong, I said, wala po kaming religion. Meron po kami relationship sa aming Panginoon. Diba? Because truly, we don't have religion here. Hindi tayo religion. But individually, we have personal relationship sa Panginoon. Yun yung kailangan kasi natin. Hindi natin kailangan yung man-made religion. Hindi natin kailangan yung mga rules. But ano yung kailangan ng Panginoon? What He wants from us is relationship as a sons and daughter. Yun yung gusto niya. Diba? Sa atin. So, I encourage all of you na, syempre, it's a personal relationship. Hindi pwedeng, pag sinabi kong, ako, personal relationship ko sa Panginoon ay matatag. At kasama ko na yung buong church ng Calvary. Hindi pwede yun. Diba? Again, it's individual. So, I encourage you na patatagin natin yung ating personal relationship sa Panginoon. Diba? Because that is very important. Hindi yung dahil mabuti ka, hindi dahil tumutulong ka, hindi dahil nagbibigay ka sa mahihirap. Hindi. Ano yung gusto ng Panginoon? Your relationship to Him. How you give your time to Him. How you spend your devotion to Him. How you pray to Him. How you talk to Him. Yun yung personal relationship sa Panginoon. It's not, hindi dahil mabuti ka, nagbibigay ka. That's the fruit of your faithfulness to God. Yung ating pananampalataya, yun yung bunga. But what God wants sa ating lahat is personal relationship. He wants, gusto niya tayo bilang mga anak niya to talk to Him, to pray to Him, diba? To know Him, na mag-deepen yung ating relationship sa Kanya, to embrace Him sa buhay natin. Again, salvation is about having relationship with Jesus. Our relationship with God ay parang matamis at precious, sabi niya. In verse 6, sinabi niya dito, we can call Him Abba, Father. Abba, ibig sabihin in Aramaic terms of endearment. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Means daddy. Diba? In Aramaic, kapag sinabing Abba, pag translate mo in Aramaic, it's Abba, but it's an endearment, ibig sabihin, daddy. So, si Yuel, siyempre, anak ko yan. Kaya gusto ko daddy yung tawag niya sa inyo. Joke lang. Ngayon ko lang nalaman to. But, tinatawag niya akong daddy. So nagpapakita that we have a bond, pagmamahal to each other. So, kapag tinatawag niya akong daddy, alam ko na it's more than sa kanya an authority. Diba? Na hindi lang dahil hindi ako yung na nagbibigay ng rules sa kanya na Yuel, kailangan mong gawin to. Yuel, kailangan mong gawin yung mga kailangan mong gawin, maghuhus ka ng plato. Hindi, di ba? When he called me daddy, alam ko that magkaibigan kami, di ba? A friend, a daddy, at meron kami deep love for each other. Di ba? Ganun yung what I think. So, we can have this same relationship with our Lord Jesus Christ, with the King of Kings, di ba? Kings, kung titignan natin, din na kayo ng mga hari na pelikula. Yung mga hari, hindi nila inaalaw yung mga tao, any access, kahit kaninong tao, dun sa kanilang trono, di ba? Kung itatry mong i-force yung sarili mo na kausapin yung isang hari, you will be arrested or pupunggutan ka ng ulo dahil you try to talk to the king na kahit walang permiso yung hari, ay pumunta ka
at kinausap mo siya. Hugot yung ulo mo, di ba? But, sino yung may access sa hari? Sino lamang ang may access sa isang hari? Kung nakikita nyo sa isang pelikula, di ba? Yung kanyang mga anak lamang. Wala nang iba. Kahit napakataas mo na nobleman o isa ka ng hari, di ba? Hindi ka pwedeng dire-diretso na lamang dun sa trono ng hari na pintuan mo. Di ba? Kailangan mong maghintay sa labas at tumanggap ng special invitation sa hari para pumunta ka at kausapin siya. Di ba? Meron akong napanood ng isang movie na ganun. So, meron silang meeting ng mga kasama niyang mga hari. Nobleman, sabi niya. So, walang pwedeng pumasok kundi sila lamang dahil isa-isa doon privado ng meeting. So, habang nagmi-meeting sila, tumakbo yung anak niya at pinuntahan yung hari o yung king. Sabi, at nagulat lahat ng mga hari o yung mga nobleman na kasama ng hari. At nagulat sila, naglakihan yung mga mata nila dahil yung hari na yun, siya yung pinakamataas sa buong kaharian na nasasakupan niya doon sa mga nobleman na nandun sa lamesa. At naglakihan yung mga mata. And then, alam mo ang sinagot ng bata. Kasi nakita niya yung reaksyon ng mga nobleman doon sa lamesa. Anong sagot ng bata? He is my daddy, sabi niya. He is my father, sabi niya. Diba? So, he is my dad, sabi niya. So, walang magawa yung mga nobleman doon. So, again, ganoon din tayo sa ating Panginoon ngayon. Nung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin at kinilala natin siyang Diyos at tagapagligtas, we are sons and daughters. We can run to Him every time. Diba? We can come to Him every time. Na hindi na tayo kailangan maghintay pa ng permiso na, pwede ka na manalangin sa akin. Hindi. Every time that we face trials and persecution sa buhay natin, we can come boldly to the throne of grace. Sabi nga ng salita niya. Diba? Because we are sons and daughter of God. That's our identity in Christ. And God, siyempre, hindi naman pinapangako ng Panginoon to answer everybody's prayer. Yes, anak niya lahat. Sabi nga, for God so loved the world that He, diba, namatay siya para sa lahat. Diba? But kung ako, diba, pinuntahan ako ng kapitbahay, yung anak ng kapitbahay ko, at sinabi niya, nanghihingi siya ng bagay sa akin. Pwede kong ibigay, pwede kong hindi ibigay. Diba? Dahil siyempre, hindi ko naman siya talaga ka-close at kakilala, hindi ko naman siya anak. Diba? But kapag yung sarili kong anak na sinabi niya sa akin, Dad, gusto ko ng ganito. Diba? Iba yun na usapan. It's very different. Dahil yung anak ko, we have a relationship. It is good kung ito'y makakabuti para sa anak ko, I will give it to him. Diba? Ibibigay ko yun sa aking anak. Pero dun sa kapitbahay na anak na sinabi niya sa akin na gusto kong ganito, siyempre pag-iisipan ko muna. Wala namang kaming relasyon. Diba? But kung yung sarili kong anak, Dad, kailangan ko to. Siyempre pag-iisipan ko. Kung makakabuti sa kanya, I will give it to him. Ibibigay ko sa kanya. So the same thing sa ating Diyos, sa ating Ama. God will stop at nothing to give good gifts to His children. Sa atin. Diba? As long na ito'y nakakabuti sa atin. And sabi ni Paul, and if a son, then an heir. So, dito, there's a beautiful progression. Una, tayo ay pinalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Then, tayo ay dineclare bilang anak, sons and daughter, and adopted into God's family. Then, a son, pagkatapos hindi lang natigil dun sa adopted son and daughters. Diba? Ano yung muli? We are made heirs. Heirs of God. Diba? Tagapagmana. Heirs, alam natin naman yung tagapagmana ay nakaka-inherit o makukuha niya yung mga yaman o anumang iniwan sa kanya. So, heirs,
inherit something, and Paul made it clear dito, just what we inherit. An heir of God through Christ. Ano yung makukuha natin? Ano yung mamanahin natin? God Himself. Ang Diyos. Diba? Salvation. Buhay na walang hanggan. The Holy Spirit sa buhay natin. Para sa iba, ang bagay na ito ay napaka-liit lamang na mana o inheritance. Yet, for those who really in Christ and who really love God, to be an heir o tagapagmana ng Diyos is the richest inheritance of God. Ito na yung pinaka maganda at mayaman at pinakamaganda glorious inheritance sa lahat ng matatanggap natin. And then, through Christ, sabi ni Paul, so our release from slavery, yung ating sonship, the Spirit of Jesus sa ating mga puso, yung ating status as an heir of God, are all birthrights given to us in Jesus. Nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. We receive them to Christ. Itong mga bagay na to, we should be living. Dapat isinapamumuhay natin and enjoying every day sa ating buhay Kristiyano. Adoption as God's children, ibig sabihin na we are no longer outsider, but deeply loved members of God's family. Itong bagong identity na to ay nagbibigay sa atin ng confidence, kapayapaan, and purpose in every season ng buhay natin. Dapat. So, in conclusion, Galatians chapter 4, verse 1 to 7 beautifully reminds tayong lahat of the incredible transformation na na-experience natin through Christ. Nung na-receive natin o tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Noon, tayo ay alipin ng kasalanan at sa mundong ito. We are now, ngayon, adopted as God's children. Tandaan natin yun. If we receive Christ sa buhay natin, we are now adopted as God's children. Fully loved and heirs to His eternal promise. Dun sa mga pangako niya. Itong katotohanan na to ay nag-o-offer ng kalayaan, freedom sa ating lahat, intimacy with God, and secure identity that cannot be shaken, na hindi pwedeng mawala sa atin. So, mamuhay tayo in confidence at may kagalakan of being part of God's family. Reflecting yung grace niya sa buhay natin. Yung pagmamahal niya in every aspect ng ating buhay. Again, from slavery to sonship. This is our identity in Christ. We are His sons and daughters. Not just sons and daughters, but we are heirs of His promises. Sa mga pangako niya. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, for this wonderful message that you've given us. Truly, Lord, napakaganda, napakadakila, Panginoon, na binigay mo sa amin itong title na ito, Panginoon. We are sons and daughters, Panginoon, an heir dun sa mga pangako mo, Lord, kay Abraham. So thank you so much, Lord, for this, Lord, for welcoming us into your family. May we continue, Lord, to walk, Panginoon, na mamuhay para sa iyo, Panginoon, na hindi mamuhay dito sa mundo ito, but mamuhay para sa iyo, Panginoon. And thank you that we can come boldly to your throne of grace, Lord. That we can ask you, Panginoon, and we can, Panginoon, magdasal, Panginoon, ng mga pangangailangan namin at lumapit sa iyo when we need you the most, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na yung relationship namin sa iyo mag-deepen pa, Panginoon. Again, salamat po sa iyong mensahe. Nawa kami gabayan mo, protektahan sa buong araw na ito, Panginoon, as we go and separate ways. We love you, Lord. We praise you. And we commit all these things in Jesus' name we pray. Amen.
So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all guys, and God bless you. And have a good day. Let's stand and worship the Lord. Lord God, salamat po niyo God sa umaga ito, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ang dalangin namin, O Lord, na patuloy, Panginoon, na ingatan at gabayin po ang bawat sa inyo. Sa dalangin namin sa tayong Panginoon.